Okay, so ano ngayon yung impact ng paggamit ng computers sa workplace? So one impact of the use of computers, the use of information technology in the workplace is this. Malaki ang pagbabago sa employment. Okay, bakit? So IT or information technology creates new jobs. No, nakakapagbigay ito ng maraming trabaho sa mga sa mga mamamayan. Kaya lang itong automation, yan 'di ba? Many companies now are using automation. Nakakapagbawas ng manual labor. So anong nangyayari? Maraming trabaho ang nawawala din. So it creates new jobs, but at the same time, the use of IT can lead to job displacement. No? Kasi yung mga manual labor, napapalitan na ng machines. Diba? Yan. So, automation reduces the need for manual labor. So, this will lead to job displacement. Okay? So, yan yung mga pagbabago na nakikita natin sa isang workplace, no? Especially pag automated na yung company. So, maraming nawawalan ng trabaho like in this photo. Tignan nyo ito, dinedepict ng photo na ito. So itong worker, yan nagbabalot na siya, naglalagay na siya ng mga personal stuff sa box, 'di ba? Ibig sabihin niyan, you're fired. 'Di ba? So yung kanyang task, yung trabaho ay napalitan na ng machine, itong robot na 'to. So ayan yung mga changes sa employment. No? It creates new jobs, but at the same time, this will lead to potential job displacement. Okay, another impact of the use of computers in the workplace is the spread of information. No, nawe-weaponize guys, nawe-weaponize ang social media. So social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok can become breeding grounds for misinformation. So nawe-weaponize ang social media para maghasik ng fake news, no, or misinformation and even hate speech. No, kunyari may galit ka sa boss mo, gagamitin mo yung social media para murahin ang iyong boss, di ba? Mumurahin mo ang boss mo using social media platforms. Ayan, potentially reinforcing prejudices and fragmenting societies. And so napakalaking bagay ng social media, guys. No, ang social media kasi napaka-powerful 'yan para mag-spread ng fake news. No, especially sa workplace. No, kunyari galit ka sa boss, no, galit ka sa boss mo. Ayun, no, so gusto mong siraan ng boss mo. So you can make use of social media, guys. No, para sirain ang reputasyon ng boss, 'di ba? Maghasik ng fake news, no, about your coworker or your supervisor, ganyan, no? So napaka-powerful talaga ng social media. Pero at the positive side, ang computer, ang IT can broaden access to information and education, no? Especially yung mga online resources that contain vast amounts of information. Yan. And that will benefit lalo na yung mga estudyante. And even yung mga workers, no, yung mga professionals, no, they can access information using computers, using AI. All right. Another impact of the computers in the workplace is medyo nako-compromise na yung data privacy and security. No, kasi nga 'di ba maraming information, digital information, and not sometimes, siguro most of the time na kukompromiso yung data privacy and security. No, so the ability to collect and analyze large amounts of personal data, kasi may mga personal data na tayo sa database eh. No, so sometimes pwedeng ma-hack 'yan. So may mga concerns about hacking personal data. So medyo compromise yung data privacy. Okay? And minsan, pag ganyan, nababiolate na rin yung human rights. Alright guys, so yan ang impact ng computers. So
Okay, let's talk about natin ginagawa natin ngayon guys, no, teleworking. No? So, ito yung teleworking can also be, ito yung mga pagganap ng mga online classes. This is also a form of teleworking. Okay? So, ano bang teleworking? So, this is a form of work that allows employees to work part-time or full-time at home. Kaya ang tawag dito ay work from home setup or teleworking. Okay, so ano ba yung mga benefits ng teleworking? Ayan, one is flexible schedule. No? So, pwede kong sabihin, start tayo ng 2 o'clock. No? Di ba 1:30 yung class natin? We can start at 2 o'clock. Yan, di ba? So, pwedeng flexible yung schedule natin. Okay, and work options. So, pwede tayo mag-synchronous sa meeting. Pwede tayo maging also asynchronous. No? So, depende yan sa prof. So, you have flexible schedule and work options. And ito, another benefit of teleworking is reduced overhead. So, anong ibig sabihin ng reduced overhead? Ayan guys, ito yung bawas sa nakakatipid ka. No? So, wala kayong baon. Yan, masaya yung mga parents. Pero tipid din sa inyo yan guys dahil hindi kayo mamamasahe. Biruin nyo, di ba? Ayan, reduce overhead. Saka on the part of the school, edi walang aircon, 'di ba? So tipid sa kuryente. 'Di ba? Walang ilaw kasi wala namang pumapasok na estudyante. So patay yung aircon, patay yung ilaw. So malaking katipiran 'yan sa school. Yan, yun ang ibig sabihin ng reduce overhead. And ito pa, another benefit, yan, reduction in transportation and parking resources. So, biruin nyo yun, no? Nasa bahay lang kayo. Ang laking katipiran yan sa pamasahe, saka sa gasoline allowance ninyo kung meron kayong car. And parking, di ba? Walang problema. Pag nasa bahay lang kayo, work from home setup, naku, walang problema sa parking, no? Maraming benefits ang online setup. Okay, or teleworking. Kaya lang may mga problema, no? Like nagiging less productive tayo minsan, no? Ayan, or hindi natin namamalayan overwork na tayo. Minsan ang online setup nakakapagod din. Okay, lack of belonging. Yan, or tinatawag natin na social isolation. Yan, kasi pag online, you don't meet your friends. Diba? So, yan tinatawag na social isolation. And also, sa pag work from home, maraming potential distractions. No? Like what? Sige nga. Kaya yung mga tao sa bahay, kunyari, may mga makukulit kayong kapatid, yung mga maliliit. Diba? Kukulitin kayo. So, that could be a distraction. Lalo na ng pandemic, di ba? Kasi lahat bago So, hindi natin mataste na while attending your online class, some of you will be playing games. Naranasan ko na rin yan, no? Nang nasa San Beda, Menjola ako. Yung iba nga, hindi nakikinig naglalaro daw sila ng computer games. Ayan, totoo yan guys. No? Yun ang isa sa mga problema, yung mga potential distractions yan. So, nagiging counterproductive tayo pag ganun. Alright, so yan yung mga benefits and problems of teleworking. And also there are health issues sa ganitong mga online setup or work from home setup. And this is ang madalas na affected dito are tawag nito yung sa BPO industry, yung mga call center agents. Kasi di ba yung mga call center agents, matagal sila sa computer, or some of them are nasa bahay, work from home setup sila. And ito yung mga health issues na na-experience nila. No, like for example, radiation exposure. Kasi yung monitor, it releases radiation din. Yung mga alpha rays, yung mga beta rays na nare-release ng computer monitor can harm our eyes. Also, another health problem siguro would be yung mga toxic waste na galing sa mga discarded computer parts. Okay, and ito dito masyado kasi yung mga computer parts naman tinatapon na yan Saka di na natin masyadong pinapakialaman yan.
Pero ito yung susunod, ito yung very common concern, especially sa mga call center agents, na yung repetitive strain injury or RSI. Kasi nga yung paggamit ng keyboard, madalas sa paggamit ng keyboard and other automated gadgets. Ito naranasan natin nung pandemya kasi 'di ba nung pandemya ilang buwan din tayong naka-online, 'di ba? So matagal tayo sa monitor, madalas natin gamitin yung keyboard, yung mouse, gano'n. So nagkakaroon ngayon tayo ng repetitive strain injury. So ano tong mga ito? Ano yung mga causes ng repetitive strain injury? Yan, extended use of the computer terminal. Yan yung computer monitor, ibig sabihin yan. Patagal kang nakaharap sa computer monitor and yung paggamit ng mouse and even yung keyboard. Yan, extended use of the automated barcode scanner. Yan, di ba? Kasi ang barcode scanner, may ano yan may infrared rays. No, may mga infrared rays yung computer scanner. Ayan, kagaya nito, di ba? So, it can also lead to repetitive strain injury. Ayan, improper use of posture, improper user technique or posture. So, pag matagal tayo nakaupo, minsan nakaslouch na tayong ganun, di ba? Alright, and poor ergonomic work area. So, ito nakakabigay sakit sa likod, minsan sa kamay, di ba? Dito sa wrist, minsan masakit na sa kamay, di ba? Yung paggamit ng keyboard, prolonged use of the mouse, nakakabigay ng konting pain sa daliri, saka sa wrist. Yan, so because of the extended use of these gadgets. Okay, so ano yung mga possible solutions nito, guys? Kasi health concern yan eh. So ano yung mga possible solutions? So dapat ergonomically designed yung mga gadgets. No, ano ibig sabihin ng ergonomically design? Yung ibang klaseng design para ma-minimize yung pain brought by repetitive strain injury. Like for example, ito yung this is an ergonomically designed keyboard. Hindi ito yung ordinary keyboard. This keyboard is designed, ergonomically designed para comfortable yung fingers mo as you press the keys para mabawasan yung repetitive strain injury. And even yung design ng mouse, ayan no, 'di ba? Ibang klaseng mouse ito para hindi masyadong masakit sa kamay. 'Di ba? Yan ang tinatawag natin na ergonomically designed gadgets, no, to minimize itong mga repetitive strain injury. Okay, and ayan ito, even yung chair, yung computer chair must be ergonomically designed para maganda naman yung posture. Kasi pag hindi ergonomically designed yung computer chair nyo, pag matagal kayo sa computer, sasakit yung likod, di ba? Ayan, para mabawasan yung pain doon sa likod, yung mga back pain. So dapat ergonomically designed, and dapat na-adjust yung upuan para yung mata level dun sa computer monitor. And pag mga computer, yung mga online setup na ganito, dapat may konting pahinga. Yan, take short 15 to 30 seconds break. Seconds lang. Take a few longer breaks during the day. Okay guys, so yun ang tinatawag na ergonomically designed workplace. In order to minimize itong repetitive strain injury. Alright, so I guess that's it for the use of computers in the workplace. So let us now move on. Dito na yun tayo sa the use of computers, the use of IT in the banking sector. And napakalaking bagay. So halos lahat ng bangko ngayon hindi sila mag-ooperate pag walang computers, guys. So, ano ba yung role ng information technology in the banking sector? Okay, so everybody look at your monitor screen. So, information technology or IT has revolutionized the banking sector.
impacting operations, customer service, and the overall financial landscape. So, ibig lang sabihin nito, ang isang bangko cannot operate efficiently without IT. No? Talagang kailangan ngayon. IT enables the banks to offer a wider range of services and operate more efficiently and manage risk effectively. Ayan na. So, I think sinasabi ko kanina na ang isang bangko hindi makakapag-operate no pag walang computers. And ano yung mga serbisyo na binibigay ng mga bangko? This will include online banking, mobile banking, the use of the ATM, and other digital platforms, significantly changing how customers interact with banks. Ang IT talagang importante yan sa bangko kasi yung mga ginagawa natin mga transactions sa bangko like online banking, mobile banking, ano yan, convenience sa atin yan. Okay? Ayan, ito yung sinasabi ko, convenience guys, convenience and accessibility. IT has made banking more accessible and convenient. Alright, through mobile and online banking platforms, allowing customers to manage their accounts and conduct transactions anytime, anywhere. Diba? Yung when I was young, ang transaction ko sa bangko over the counter. Wala pang ganito noon. Oo, so biruin niyo pupunta pa ako sa bangko para mag-withdraw. 'Di ba? Mag-withdraw ka sa bangko, magde-deposito ka sa bangko. Pag-uutang ka sa bangko, pupunta ka pa doon, 'di ba? Nakaka-istorbo. It will take your time. Kung may pasok ka, 'di ba? And talagang kailangan you have to go to the bank. Bigyan mo ng oras yung bangko. Pero ngayon, no, because of ito yung mga online banking, mobile banking, you can make your banking transactions anytime, anywhere. So, napaka-conveniente guys, no? Kaya parang napakamalas ko naman. Kung kailan ako tumandak, saka ko lang na na experience sa mga online na mobile banking, 'di ba? Pwede ka mag fund transfer, pwede ka magbayad online. So, ganun, pwede ka nga magbayad ng tax mo sa bangko lang, online pa. So, ganun guys, no, convenience. So, talagang madali ang buhay. I think that's the better word. Madali ang buhay. Sige guys, tuloy natin ang kwentuhan. Yan so convenience and accessibility ang binibigay ng IT sa banking sector. Okay, and also, mas mabilis ang transaksyon, especially itong mga electronic fund transfer or EFT. And the real-time gross settlement or RTGS, real-time gross settlement. Ito yung nakakapagpabilis ng mga transaksyon, quicker fund transfers and payments, di ba? Yan yung mga fund transfer na yan, di ba? Kunyari, yung parents yun nasa abroad, no, tapos kailangan mo ng pera, kailangan nyo ng money. O di magpapadala na lang yung parents mo. Ito, send ko yung ganitong amount. O di ba? So using your cellphone lang, pwede na. O mabilis yung transaction guys, di ba? And yung operation ng bangko mas maganda, mas efficient, no, because of IT. No, IT automates various banking processes such as loan applications. Di ba? Pag uutang ka sa bangko, pupunta ka pa dun sa bangko mismo Pero ngayon, you can apply for a loan online. Diba? Ayan. So, even you can open an account online. Ayan. And this will reduce manual effort and it will reduce processing time. Yung paggamit ng computers sa mga loan application. So, in other words, mas madali ang buhay. Sige, so tuloy natin guys ang kwento. Ayan, so di ba noon pupunta ka pa ng bangko just to apply for a loan. Pero ngayon, you can use your cellphone, your gadget, your computer to perform loan application. So ibig sabihin niya, napadali ng buhay guys.
Another impact of the computer in the banking sector is yung mga digital payments, di ba? IT enables the development of digital payment systems, no, like mobile wallet. Ito sa Lazada meron, 'di ba? May e-wallet sa Lazada. Yan, and online payment gateways, like ano ba yung mga online payment apps like Paymaya, GCash, 'di ba? Yan, and sa ano yung mga contactless payment, yung mga cashless payment sa expressway. 'Di ba may parang scanner yung windshield para pagdaan ng kotse doon, bayad ka na, dapat may load ka doon, 'di ba? Ayan guys, so anong tawag dito ngayon sa atin? Ito yung cashless payment. Nauso to yung pandemya, yung mga digital payment systems. And up to now, 'di ba? Kasi convenient eh. Pero hindi ka na maglalabas ng cash. Lahat online, no? Magbabayad ka ng kunyari bibili kayo sa Lazada o yan, online, either GCash or Paymaya. Bibili ka ng items sa FB Marketplace so you can send money through GCash. O sa expressway, magbabayad ka na lang. Dadaan na lang yung kotse mo doon. Basta may load yung yung account mo, di ba? Cashless payment. Yun ang ibig sabihin nun, guys. So ayan guys, no? So talagang napaka-convenient itong digital payment. No, lalo na sa mga kabataan na kagaya ninyo, 'di ba? Ayan, minsan nga yung QR code na lang, gaganon niyo na lang yung cellphone ninyo, may QR code, 'di ba? So, yun guys, napaka-convenient. Kaya napakaswerte ninyo mga kabataan, may digital payments na. Ayan, you can pay anytime, anywhere. Alright, so there, no, alam na natin yung impact ng computers sa banking sector. Let's talk about the use of IT in to reduce crime, no, sa crime prevention. Ayan, crime reduction and management. So paano to? No? Paano ginagamit ito sa pagpugsa ng kriminalidad? No? Alright, so ang IT, information technology, reduces crime by enabling predictive policing. Yan, through AI analysis, yan gumagamit ngayon ng AI. Lalo na sa NBI guys. Pati nga sa paggawa ng krimen, gumagamit ngayon ng AI. Tingnan yung, siguro if you are familiar, yung video ni Saldico. See, yung video ni Saldico. Oo, yung video niya mukhang AI eh. Di ba? O birin nyo, gumagamit ng AI para sa kriminalidad. Fight fire with fire. O gagamit tayo ng AI para mapugsa itong mga kriminalidad na to. So paano? Ito, AI analysis of crime data, enhancing surveillance. No, yung mga malulupit na CCTV na may facial recognition and yung paggamit ng drones and improving the speed and accuracy of investigation. So nung bata pa ako, ang tatagal ng mga investigasyon sa mga kriminalidad, inaabot ng taon yung mga investigasyon na yan. Pero ngayon, sa paggamit ng IT and AI, napapabilis ang mga criminal investigations. Yung evidence gathering, AI na yung gumagawa niyan para mangolekta ng mga ebidensya. Alright guys, so there, one of the major debates surrounding IT involves situations in which police are using technology to reduce crime. Yan, so like for example, ito yung scanning crowds for criminals. So lalo na sa mga casino guys, ito very evident to sa mga casino. Hindi nyo namamalayan, pagpasok nyo sa casino, may mga CCTV na yan. And ang CCTV na yan, may mga facial recognition software sa mga yan para ma-identify kung sino yung mga luko-luko, yung mga undesirables yun sa casino. Doon nga nahuli si if you are Bryce Hernandez sa kasi Alcantara, kilala mo yun. Yung mga involved sa mga flood control projects sa Bulacan. O nagkakasino sila, doon sila nahuli. O na nagkakasino pa itong mga luko-lukong to. O nahuli sila doon, may mga CCTV na recognize na sila nga yan, di ba? Sa mga bangko, sa mga ATM machines, may mga cameras diyan
na kunyari may mga hacker dyan sa mga ATM, nakuhuli yan ng mga CCTV na may facial recognition. Sa mga gasolinahan, no, maraming mga gasolinahan na na-hold up. Yan, pwede sila magpakabit ng facial recognition software, pero kami naman sa mga gasoline stations, walang ganyan eh. Basta CCTV lang. Sa mga convenience stores, di ba? Maraming mga convenience stores na nananakawan. And even sa mga elevators, doon nga so, di ba na-absuelto si Bong Navarro? Kasi may Yes, sir. CCTV camera doon sa elevator, doon nahuli na tama pala yung kanyang mga aligasyon na si Denise Cornejo ay nagsisinungaling. Kaya ang nakulong si Denise Cornejo, si Bong Navarro, naging malaya siya. Kaya nasa Showtime siya ngayon. O yan si Denise Cornejo yung nakakulong ngayon. Kasi nahagip ng CCTV yung mga pinaggagawa nila doon. Pinanatan nga si Bong Navarro dun sa loob ng elevator eh, di ba? O yan guys, so there. Sa elevator may mga CCTV dyan. Ayan, so malulupit ang mga CCTV ngayon na may facial recognition, no, para ma-identify yung pati sa mga concerts, sa mga pagtitipon ng mga maraming tao, may mga scanners yan na may facial recognition para mahuli kung sino yung mga baka may kaduda-dutang pagmumukha dyan. Yun, baka magkaroon ng mga bomb threats dyan sa isang malaking pagtitipon like a concert, di ba? Oh, yan. So, kailangan yan yung mga facial recognition system sa CCTV. Okay, sa pag ginagamit yung IT in reducing crime. Ito yung surveillance. No? Surveillance and monitoring. So, anong kinalaman ng IT dito? So, technologies like facial recognition, yan, nabanggit na natin yan. Automatic license plate readers. Ako, ito, laganap to sa US, guys. Yung mga police mobile ng mga Amerikano, may ganito, no? May laptop, tapos may scanner, para pag nahagip yung plaka ng kotse, makikilala ka agad kung sino yung nakarehistro doon, guys. No, napakalupit, ang galing. Sana all. Sana ang Pilipinas meron yan. Diba? Pero wala pa tayo, malayo pa tayo sa technology na ganyan. Pero sa mga developed countries like ang US, no, nahagip lang ng camera yung plaka mo, alam na kagad kung sino yung nakarehistro doon. No, ang galing guys. And ito yung paggamit ng drone. No, ginagamit na rin natin to. Diyan nga nahuli si Kibuloy eh. Nilala niyo si Kibuloy. O yan. So, ginamitan niya ng drone para mahuli eventually si Apollo Kibuloy. Ayan, ito meron tayo nito sa NBI, yung Automated Fingerprint Identification System or AFIS. This is a biometric technology that uses digital imaging to capture, store, and analyze fingerprints. Ayan, parang ganito guys. Ayan no, so ilalagay nyo yung kamay nyo dito sa may green na ito. Tapos may scan yung daliri ninyo, tapos kukunin ng fingerprints. Yan. So ginagamit ito ng NBI, no, para ma-store yung mga fingerprint data ng mga tao. Kailangan dito in crime prevention. O yan. So kunyari may krimen, tapos may nakuha silang fingerprints doon, tapos pwede nilang ibangga doon sa kanilang database kung kanino yung fingerprints na yan. So, yan ang tinatawag na AFIS or Automated Fingerprint Identification System. Ayan. And then yung mga police, yung mga law enforcement agencies, pwede rin nilang gamitin yung mga data, no, para ma-identify kung may criminal, kung saan sila naglalagi. No? And eto pa guys, crime mapping, ang ibig sabihin ng crime mapping, law enforcement can use real-time information to identify crime hotspots. So kunyari ito, yan, may mapa, so nakalagay sa mapa na ito kung anong lugar madalas ang mga kriminalidad. Ito dito sa sa Mindula, ayan, maraming mga snatcher dyan. Ay, ito, recto. Ayan, so mamarkahan na nila yan. So magpapadala sila ng maraming pulis, no, para ma-monitor nila yung lugar. So yun ang tinatawag na crime mapping. Okay? Yan, to identify crime hotspots. And ito po, ginagamit din ngayon ng social media,
no? Wine-weaponize ang social media para gamitin yung mga kriminal ginagamit ang social media para spread ng fake news. Ang mga pulis naman ginagamit din ng social media para mag-spread ng information about yung mga kriminal. So, yan, kunyari ito. Yan, ipopost yan sa Facebook o kaya Instagram. Wanted. Yan, baka makita nyo to. Pag nakita nyo yung mga pagmukha na ganito, please report. O yan, di ba? So, ginagamit ngayon ang social media. Wine-weaponize ang social media ngayon to spread information about criminals. Okay? And kasi pag gumamit tayo ng social media, may may trail. No? May trail na naiiwan. So, natitracing kung nasaan sila, guys. Ayan na yung paggamit ng social media. Okay, guys. So, yan, there. Okay? Yan, law enforcement can use social media to quickly share information about wanted individuals. Yan, no? So, magpo-post sila ng mga pictures ng mga kriminal sa social media para mahanap sila. Okay, even missing persons, di ba? Pati nga aso di ba? Pag nawawala yung aso, pinapost yung picture ng aso sa social media. Ayan. And ginagamit din ng social media para mag-imbestiga, para madali yung mga investigasyon. Yan. For quicker apprehension and arrest. Para masolve kagad yung krimen. Yan. Pati yung mga rapists nga, minsan nahahanap lang through Facebook. Diba? Para masolve kagad yung krimen. Ayan. So, as social media has evolved, location-based sharing has become incredibly popular. This metadata that links text, pictures, and videos to an exact geographical location is a great tool for law enforcement to find suspects. Diba every time we post on social media like sa Facebook, nandun kagad kung sino yung nag-post, kung saan, kung ano yung location. Kaya nagagamit ang social media sa pag-imbestiga ng mga kriminalidad. Alright, so there guys. Alright, so I guess we can move on now to the use of information technology in manufacturing, yung paggawa ng mga produkto guys. Ayan, no? So, tignan ngayon natin yung impact ng information technology, the use of computers sa manufacturing. All right. Okay, guys, everybody look at your computer monitor. So, information technology is used in manufacturing to ano bang purpose? Bakit ba ginagamitan ng IT ang manufacturing? Siyempre, di ba, to increase efficiency para madali ang buhay, di ba? And automation, no, through robotics. Diba? Di nga, pinapalitan na yung mga rinireduce na nila yung number of workers ng machines, especially robots. No, to optimize supply chains with real-time data and analytics, improve quality control with AI-powered systems and computer vision, enable predictive maintenance via the Internet of Things. Ayan, and enhance product Internet of Things, meaning yung yung paggamit ng internet, no? And enhance product design with CAD. I'm sure you have heard of this, yung CAD. CAD means computer aided design, yan, and yung CAM, computer aided manufacturing software. Ayan, so dito tayo ngayon magpo-focus guys, yung CAD, computer aided design, and yung CAM, computer aided manufacturing. All right? Yan, para ginagamitan ng AI, ng information technology para maging efficient yung mga pag-manufacture ng mga produkto, no? Sa mga factories, ganyan yung ginagawa nila. Ayan, so ayan, you can see this mga automotive assembly lines, yung pag-assemble ng kotse, di ba? Konti na lang yung mga workers na nag-assemble. Robots are now taking over the job of yung humans, lalo na sa automotive assembly, diba? So yan, the use of robotics. Okay, so pag-usapan ngayon natin tong CAD. What is CAD? CAD is the acronym for Computer Aided Design.
Okay, and this is a method of using a computer to design things. At tandaan nyo yan guys ha, ginagamitan ng computer, pwede ring AI, in order to design. Magde-design ka ng bagay, like magde-design ka ng building or isang item. Yun yung CAD, ha? And common na ito yung CAD software. And this will enable the digital design of products, allowing for virtual testing and refinement before physical production. Ang kagandahan nito guys, no, kunyari ito yan. O may computer software na you can design, let's say, a building. Yan ganito, magdi-design ka ng bahay or building. Then may mga features ang CAD. Ito, this is a software, CAD software. Pwede mong testingin yung strength, no, yung integrity ng bahay. Kunyari mag-simulate ka ng bagyo. Ganon. So makikita mo kagad atong mga materials ba to, can they withstand let's say signal number 3 na storm. Di ba? O kaya lindol. Will this building can withstand, let's say, a magnitude 7 earthquake? 'Di ba? So hindi mo pa natatayo yung building, the building is not yet constructed, pero you can now do simulation test, digital simulation testing using CAD. Para alam mo na kaagad, no, yung virtual testing, and mai-improve mo pa yung design mo, no, before physical production would occur. 'Di ba, para mabawasan yung errors, para accurate yung paggawa ng bahay. Yung mga architects, ganun ang ginagawa nila ngayon, no? So magde-design sila ng bahay using CAD, no? Para ma-testing nila, ito ba pwede ba tong maka-withstand ng magnitude 7 or 8 na earthquake? Ito ba kaya ba ng signal number 4 na bagyo? Ganun. So napakahalaga nito guys, napaka-importante ang CAD software. And madalas gamitin to ng mga architects, no, para magde-design muna sila bago yung actual construction ng bahay. Di ba, no? Very accurate, very efficient. Yan, no? CAD has become a key part of the design process in many industries. Yan, and it has replaced manual design and drafting, di ba? Alam niyo yung drafting, yung magdo-drawing, pero ngayon ang drawing hindi na sa blueprint, sa computer screen na guys. So ganun, napaka-efficient guys. Yung ng CAD or computer aided design. Okay? Yan, ito yung lumang ng mga architects. Di ba ang hirap intindihin ito? Pero pag ganito, meron ka ng meron ka lang idea kung anong lalabas sa construction ng bahay nyo. Ayan, yun ang tinatawag na computer-aided design. Okay, guys? So, ayan ha. Yun yung CAD. Okay, next, CAM. Ano bang ibig sabihin ng CAM? CAM is the acronym for Computer-Aided Manufacturing, or CAM. This is the use of software and computer-controlled machinery to automate, no, a manufacturing process. So basically, ang ginagawa lang ng CAM, ino-automate yung kunyari, magpagawaan ng kotse. Ayan, automated na lahat, robots yung gumagawa. Yun yung CAM, guys. Siyempre, yung robot, aandar yan using a computer software. Yung computer software na yan, yun yung CAM. Okay, Computer-Aided Manufacturing. Ayan, CAM stands for Computer-Aided Manufacturing, and this is a process that uses software to automate the manufacturing of products. O, paano yan? How does it works? Ayan, so CAM often works in conjunction with computer-aided design. Ayan, medyo mag-partner yung dalawang yan, where designs are created and then fed into the CAM software for manufacturing. So, yung CAD, yun na magde-design, yung CAM, yun yung gagawa. No? Using automation, pwedeng robots na yung maggagawa. Pero yung design, yun yung CAD. No? Computer yung nag-design, CAM yung maggagawa.
No? Parang sa kotse, di ba? O yung paggawaan ng kotse, yung design ng kotse, CAD, pero yung manufacturing ng kotse, CAD na, CAM yun, CAM. So mga robots yun, automated robots. IT drives the automation of manufacturing processes. Yan from robotic assembly lines, kagaya nito guys, sa kotse. Di ba? So yung pag-assemble ng kotse, talagang robots na. Ayan, no? So, automated material handling, improving speed, precision, and consistency. Siyempre, pag robot, mabilis, precise. Saka ano yan, hindi napapagod. Pag tao yan, baka may mga errors pa yan. So, yun ang kagandahan guys ng the use of IT or computers in designing and manufacturing of products. So the use of CAD, syempre magde-design ka muna, then yung actual manufacturing using computers and robots called CAM. Yan, di ba? Alright, so laging mag-partner yung dalawang yan. Syempre magde-design ka muna using computers, then yung CAM na. Yung CAM will create the product. Yun, ha? Okay, kagaya nito, yan, no? Ito na yung CAM, pero yung computer magde-design mo na yan ng item o ng produkto. Then yung CAM na yung magko-construct or magpo-produce ng item. O yan, kagaya nito guys. So, robots na yung gumagawa, di ba? Very efficient, saka mabilis. No? Mabilis. Okay, sa mga bottling companies, ganun din, no? Alright? So, yun yung ano ha. So, yan. Let's talk about now the use of information technology in the field of medicine, guys. Medicine. Naku, alam nyo na to. No? So, tinatawag natin na Health Information Technology or HIT. No? This encompasses the use of information technology to manage and improve healthcare services, including data storage. Di ba kasi sa hospital, may ano dyan yung medical history. Yan, mga tungkol sa'yo, kung yung history ng sakit, para ma-store yan, may database yan. Ayan, no? Communication to the patient, saka patient care. Ayan, so ang gamit ng IT sa medicine involves the systems and software used to handle medical information. Yan yung mga history ng pasyente, medical history, and support various healthcare operations. No? Alright guys, so ayan, dyan ginagamit ang IT. Basically sa mga ano yan, sa pag-handle ng medical history ng pasyente. Saka yung mga operations, kunyari yung consultation, yan, gano'n, no? Okay, to give you an idea, ano ba yung key areas ng healthcare information technology? Yan, health information technology or HIT. So one area is yung electronic health records. Yan yung medical history ng mga pasyente. So may mga application softwares for storing and managing patient medical information. Yun, di ba? Accessible by authorized healthcare professionals, yung mga doktor. Yan na. So, meron silang access sa medical history ng patient using itong database na to. Okay? Electronic Health Records or EHR. Yan. Also, ang IT ginagamit din sa telemedicine. Do you have an idea kung anong ibig sabihin ng telemedicine? Yan, utilizing technology to provide remote healthcare services like yung online consultation and monitoring. Yan, gaya nito, oh. This is very convenient sa mga matatanda na hindi na makapunta sa hospital dahil mahina yung katawan o kaya yung mga PWD na hindi makabiyahe sa hospital. E di mag-online consultations na lang sila with the doctor. So, very convenient to guys, lalo na sa mga disabled and sa mga elderly. No, pero syempre, pag bata kayo, you have to go to the hospital. Pero pag talagang hindi na kaya,
di mag-ano na lang kayo, ito yung tinatawag natin na online na consultations or virtual consultations. So yun ang tinatawag na ano na telemedicine, di ba? Alright, so moving on, ayan, ito naman yung medical records, guys. No, electronic health records, yung yan, yung EHR. So may access yung doktor, yung healthcare professional sa medical history nyo. Yan, natin nyo, dito yung mukha ninyo, nandiyan yung pangalan, blah blah blah. Tapos ito yung history mo ng mga sakit mo. O yan guys, ano yung tawag na electronic health records. Yan, paggamit yan ng information technology. Saka data analysis, ginagamit to ng mga doktor para ma-diagnose yung sakit. No, applying IT tools to analyze medical data for research, no, improving treatment strategies and identifying trends. And may mga medical equipment, mga medical devices na gumagamit na rin ng information technology na as diagnostic tools. Diba? Like ito, yung mga yan, MRI, yan. Computer yan, guys. Ginagamitan ng ano yan, IT ng computer para makapagproseso ng magnetic imaging. Kaya tinawag na magnetic resonance imaging. Ayan, ito din yung anong tawag nito, minomonitor yung using AI. Minomonitor yung heart rate, yung heart rate, yung sugar level, yung blood pressure, 'di ba? Yung mga ganyan na gadgets. 'Di ba? Yan yung so medical devices, integrating technology into medical devices for diagnostics, treatment and monitoring. Yan, pag-monitor ng blood pressure, blood sugar levels, heartbeat, heart rate, yan, including imaging technologies. Ayan, like yung MRI and wearable sensors kagaya nito. O relo, susut mo yan para ma-monitor yung vital signs mo like yung heart rate, sugar level, blood pressure, di ba? Okay. So, yan ang use ng IT sa medicine. Okay? Alright guys, ito na siguro yung last, no, the use of computers in education. Okay, so information technology in education refers to the integration of technology, including hardware, software, and digital resources to enhance teaching and learning. So, ibig lang sabihin ito yung paggamit ng computer, ng information technology para ma-enhance ang teaching. Saka yung ang learning ng mga estudyante to enhance teaching din ng mga teachers, ng mga professors nyo. Okay, this integration aims to improve the effectiveness and efficiency of educational practices, offer new learning opportunities, and prepare students for a technologically advanced world. So, kaya na itong ginagawa natin, di ba? Hindi tayo makalabas kasi nga may strike. O gumagamit tayo ng mga online tools. Di ba? Kasi ang paggamit ng IT sa education will, and proven na ito guys, it will enhance teaching and learning. Ayan, IT tools like interactive whiteboards, ito, PowerPoint, o MS Teams, 'di ba? Learning platforms, MS Teams, yung LMS din nyo, can make lessons more engaging and interactive, 'di ba? And using IT and the computers, you will have access to information. So you have digital resources, online libraries, and educational websites. Lalo na sa YouTube University, no? Yan, bumisita ka lang sa YouTube University. Nako, marami kang matututunan doon. Alright, that will provide students with vast amounts of information and learning materials. And personalize ang learning at your own pace. Okay? Kasi iba-iba ang pacing ng mga estudyante. May mga mabibilis, may mga medyo hindi masyadong mabilis. So, ang IT, ang paggamit ng computers can make learning more personalized, no? Depending sa pacing ng estudyante. Okay, and also this will improve collaboration, yung paggamit nito ng mga, kunyari, ng messaging apps,
no, to facilitate group work and peer learning. Ito, yung MS Teams, ginagawa yan sa MS Teams. Okay? Yan, and even distance education, IT enables remote learning, making education accessible to students in various locations. Yan, yung ating online class, ganyan yan, distance education yan. And the development of digital literacy, integrating IT into education helps students develop essential digital skills for the future. Ayan, di ba? Para, ay, ano na kayo dito eh. Alam na alam nyo na to. Digital literate na kayo, guys. Mas digital literate pa kayo kaysa sa amin. Diba? Ayan, no. Examples of IT in education, yung mga interactive whiteboards. Ayan, no, that will replace the traditional chalkboard. Diba? Ayan, digital whiteboards or interactive whiteboards. Sa mga online learning platforms, ayan, meron tayo niyan. Like Google Classroom, MS Teams, that will provide access to online courses, assignments, and learning resources. Ayan ha. Ito yung interactive whiteboard. Mahal yan, guys. Oo. Okay, yan yung mga educational software like educational games. Except Roblox. Yung mga simulations, guys. And learning applications can make learning more. So, alam nyo na yan, guys. That make learning more engaging and interactive. And yung mga data analysis tools. Ayan. So, MS Teams meron neto, guys. So, malaking tulong ng MS Teams. O yan. So, I'm sure you are all aware. Alam nyo na to, the impact of computers in the teaching and learning process. Alright? Okay. Ayan guys, so siguro to end this discussion on information technology, pag-usapan muna natin itong artificial intelligence. So ano ba tong artificial intelligence? So this refers to the simulation of human intelligence. So take note, simulation, anong ibig sabihin nito? Yung ginagaya yung katalinuhan ng tao sa mga computers. No, itong mga machines na to, computers, that they are programmed to think and learn like humans. O yun. Ginagaya yung talino ng tao. No, simulation of human intelligence in machines. And these computers, these machines are programmed to think and learn like humans. Wow! Yan, ito ginagamit, alam niyo na AI, di ba? Oh, yan. It encompasses a wide range of technologies and techniques. Okay, including machine learning, computers that can learn. Biruin niyo yun, guys. O, di ba? Pati nga yung sa kotse, you can use AI para yung makagawa kayo ng self-driving cars. No? AI is a field of computer science focused on creating intelligent machines, guys. Nako. Sa ba ginagamit ito? Virtual assistants. Yan, siguro you're familiar with Siri, Alexa. O Siri, turn on the lights. O diba? Alexa, turn on the TV. O diba? Yun yung tinatawag natin na virtual assistants. Yan, ginagamitan ng AI using voice commands. Diba, no? Yan, an AI assistant or digital assistant is a software that uses artificial intelligence. Ito sa Google, meron nito. No, para tinutulungan kayo to, kunyari, mag-type ka what is science, ganun. Type niyo sa Google, tapos yung Google magbibigay ng mga definition. Yan AI assisted yan, guys. Okay? Halos may AI na nga halos lahat eh. No, yan no. Historically performed by a human personal assistant. So, include taking dictations, o biruin nyo, taking dictations, reading text or email messages, looking up phone numbers. Halos AI nang gumagawa nito, guys. Reminding the user about appointments, di ba? Yan, ito yung Alexa, Siri, Google Assistant. Yan, marami na yung gamit ng AI. The use of chatbots. Yan, that simulates human conversation.
Yan, paggamit ng mga pati yung ano bang tawag do'n, ChatGPT, 'yun, 'di ba? Oh, pati sa mga self-driving automobiles, yan pero under ano pa 'to, under experimental stage. Yan, especially ChatGPT, 'no? Yan ginagamitan yan ng AI.